Hindi lahat ng negosyo ay nagsisimula sa marangyang paraan dahil madalas ay bunga ito ng sipag, tiyaga at puso. Yan ang kwento ng isang business owner na naging inspirasyon sa marami. Kaya para alamin ang detalye niyan ay silipin natin yan dito sa Negosyo Tayo. Kwentuhan mo kami, papaano kayo nagsimula? Nag-start kami 2017. So, masama lang ako sa mama ko noon until na nagbukod na talaga kami. So this is actually a family business. So prior to doing this, isa kang empleyado. Opo. What made you decide na magbi-business na ako, iiwanan ko na yung trabaho ko? Kasi ang talaga baba ng sahod, tapos may anak na ako noon. 1-year-old na yung anak ko, tapos dalawa kami nagtatrabaho, kulang pa din. So magkano ba ang usual capital pag gusto mo magsimula ng landscaping services business? Malaki, pero nag-start kami 35,000 lang yung pera ko talaga. As in, yun lang yung pinaikot namin. Tapos, lahat inuupahan, sasakyan, motor. Kapag nagko-quote, upa kami motor. Kapag may gawa na, gagawin na namin yung landscape, naupa kami ng sasakyan. Kwentuhan mo kami, ano ba yung mga naging struggles ninyo mag-asawa nung ginagawa nyo itong business na to? Sobrang dami kasi merong magpapakot, namumuhunan kami tapos hindi namin nakukuha yung project. Pero syempre, as babae, as ako yung nangungontrata talaga, syempre ako na lang nagsasabi na, sige kaya yan, ako na bahala dyan, ganun. Ikaw dapat yung pinakamalakas ang loob. Paano kayo nung pandemic? Inabutan kayo because you started 2017 Wala naman nagpapagawa ng garden or landscaping nun. Nag-business kami ng Korean food. Nakakatawa nga yun Nag-start kami sa 1 kilo ng kimchi. Sabi ko, itry natin. Binenta namin yun, hinati-hati, 20 grams, ganun. Hanggang sa nagulat na lang kami, nagkaroon na kami ng maraming reseller kasi wala ngang bukas. Kamusta? Do you still do the Korean food business? Or ngayon, nakafocus tayo sa landscaping? Masasabi kong okay na talaga. Unang-una, hindi na kami nangungupahan, bahay, sasakyan. Mga ganon, hindi na namin inuupahan. May sarili na kaming puhunan, hindi man ganong kalaki, pero talagang naitatawid na namin yung business namin. So malayo na dun sa dating Rosie na nagtatrabaho, na empleyado, na ngayon ay business owner na. Nakita ko yung mga gawa ninyo, so talagang wala ka na talagang, hindi ka formally nag-aral, no? Talagang from Wala. experience lang from your family business. Pero ang galing, no, na de-design mo siya. And you also do mga gazebo, Yes po. kompleto na anything about landscaping talaga. Ano ba yung masasabi nating mga natutunan natin sa pagpasok sa negosyo? Dedikasyon sa business natin, dapat hands-on tayo, dapat nandun tayo habang ginagawa natin, tapos dapat sinusunod natin yung kung ano yung napag-usapan with the clients. Para yung clients mismo, yun yung magre-recommend sa atin. Lahat ng pangarap natin ay maaari nating makamit basta't may lakas lamang tayo ng loob na i-pursue ito. Yan po ang mindset ng business owner na si Rosie Llamado. Kita-kits ulit sa susunod mga kanegosyo para sa isa na namang episode ng punong-puno ng business tips at nakaka-inspire na business story. Kaya naman tara, negosyo tayo!